mensahe ng ating mahal na Panginoon sa natin ang ating mga Biblia. Praise God. Hallelujah. Lahat ng may Bible, magsabing Amen. Amen. Okay. Lahat ng may Bible, magsabing Amen. Amen. Lahat ng may cellphone, magsabing Amen. Praise God. Hallelujah. Ha? Tayo ay nasa bahay, sambahan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ang ating sandata sa mundong ito ay ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nararapat lamang na mayroon tayong Bible. Amen? Mayroon tayong pambili ng cellphone, mayroon tayong pambili ng Bible dapat. Cellphone, pinakamura, 3,000. Ang Bible, 600 na. English, Tagalog, KJV pa. Amen? Encourage sa lahat mga kapatid, lahat ng mga kapatiran, tayo po ay nagsasamba magdadaan. Amen? Praise God sa kanya. Basahin natin ang salita ng ating mahal na Panginoon sa Mateo 8, praise God, hallelujah, 23 up to 27, praise God, hallelujah. Yung po nakita mga kapatid ay sabay-sabay po natin ito sa amin. Praise God. 1, 2, ready, go! Praise God. Pagpaglain ng ating mahal na Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ilinin natin ang ating Pastor Chris, dalangin para sa pagbasa. Ngunit Panginoon, kami lumalapit sa iyong paanan, sa iyong presensya, sa mga oras na ito, Panginoon, na gamitin mo lamang, Panginoon, ang iyong lingkod, ang iyong brother Darwin, Panginoon, at kung saan ikaw ang mamunat, pumilo sa kanyang sasabihin, sa kanyang bibig, Panginoon, at ikaw naroon sa kalagitnaan namin, maging sa kanyang likuran, Panginoon. Paunahin ko ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na kung saan ito ang aming pagkain, pisikal at spiritual, Panginoon. Kung kami mayroong pagkain sa pisikal, Panginoon, kayo din ugad sa aming spiritual. So sa mga oras ito, paunahin ko ang bawat isa sa amin na ikaw ang mamunat kumilos sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Tawagan po ang aming mga isip upang makaroon sa iyong mga salita at ialis niyo agad ang mga distraction sa mga oras nito sa pangalan ng God, tinataas
In the name of Jesus, Amen. Amen, amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Palakpakan po tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Isang magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at magbati mula sa ating mahal na Panginoon sa iyo lahat mga kapatid, sa ating puting Bishop Mama Phil, wala sila mga kapatid, sa ating puting Pastor Walter sa kanyang may bahay. Praise God. Hallelujah. Isang magandang umaga po. Kayo sa ating mga pastor, evangelist, praise God, hallelujah, workers, elders ng church, at sa mga kapwa ko young people sa dako ng Laguna. Praise God, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At po ay nagkakalak at nakikita po kayo uli. Praise God, hallelujah. At salamat sa ating mahal na Panginoon dahil every time talaga na tayo ay nadadako sa Laguna, ay hindi talaga, praise God, nagkakamali ang ating mahal na Panginoon na hindi tayo tawagin o gamitin upang magbahagi ng salita ng ating mahal na Panginoon. At every time na tayo ay inaatasan ng ating mahal na Panginoon ay never tayong tumanggi. Amen? Never tayong tumanggi. Bakit ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon ay nandoon sa pagsunod? Amen. Amen? Ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon ay nandoon sa kanyang mga anak na masunurin, matalimahin, at the same time laging handa magbahagi ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen ba mga kapatid? Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa umaga nito mga kapatid, ako po ay magbabahagi sa inyo ng kaunti lamang na salita. Praise God. At bagaman tayo estudyante ng ating puting bishop, hindi natin namana yung kanyang way ng pag-preach, no? Kasi ang ating puting bishop, minimum talaga 1 hour and 3 hours. Sa ating puting bishop, mga kapatid, hindi natin na maarok yung ganong haba ng preaching. Ngunit sa ating mahal na Panginoon, siguro kapag ikaw ay ginagamit talaga ng ating mahal na Panginoon, hindi mapapatid yung gustong ipabatid sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Pupunta kami dito mga kapatid, ang aming rason ay hindi upang umattend sana sa dako ng Laguna. Ngunit minarapat ng ating mahal na Panginoon na makita namin kayo muli at magpalakasan tayo mga kapatid sa ating mahal na Panginoon. Bagamat kami po ay mga kabataan lamang ngayon, ay sana po ay ma-bless kayo sa amin sapagkat kapag nakikita namin kayo ay lumalakas din ang aming mga mananampalataya. Praise God. Hallelujah. Makita namin lahat na masigasig sa dako ng Laguna. Praise God. Makita natin lahat na nagpapatuloy sa dako ng Laguna. Isang nakakataba o nakakalakas ng ating puso, mga kapatid. Dahil hindi malayo ang dako ng Laguna sa atin. In fact, dito po ako sa dako ng Laguna unang nag-preach. Dito rin siguro tayo huling mag-preach bilang isang kabataan. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga bagay na yan dahil ang ating big pastor at nanay Lord, limit sa inyong mga kaalaman mga kapatid ay consider pa lang talagang ampon na si Dr. Darwin. Doon pa lang sila sa Malanday. Lagi tayong nandyan. Iba natin naisip ito mga kapatid. Hindi natin alam. At journey ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, nagulat tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Mas pa lamang tayo ay nasa high school. Patuloy ang ating mahal na Panginoon nagpala sa ating buhay. Kaya nakita nyo, ngayon malakas mga kapatid at masigasig, tumataba dahil sa pagpapalang binibigay ng ating mahal na Panginoon at the same time tumitibay. Bakit? Sa mga pagsubok na binibigay ng ating mahal na Panginoon, never niya tayong iniwan. Amen? Praise God. Hallelujah. Doon sa ating binasa kanina mga kapatid, isang palasak na versikulo o kwento sa Biblia, praise God, kung saan ang makasama ng ating mahal na Panginoon sa isang bangka ay nakaranas, praise God, na bagyo. Dahil upang sila ay maglumihan at magkaroon ng doubt sa kanilang puso. Baka sila ay mapahama. Worst case scenario, tumuog ang kanilang sinasakyang bangka. Ngunit sa ganang ating mga kapatid, dahil naaraw ng ating mahal na Panginoon, ay sila ay nailigtas. Sila ay nagkaroon ng peace, calm. Sila ay nagkaroon ng safety dahil naroon ng ating mahal na Panginoon. Pero
Balik tayo mga kapatid. Doon sa verse 25. Simulan natin sa 24. Ako po ang magbabasa. At narito, bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat, na ano pat inapawan ng dahong, ng mga alon, datapwat siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya, at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. Praise God, hallelujah. Minsan sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid, ang ating buhay ay parang isa bagang bangka, sailing sa dagat o sa agos ng buhay. Sa agos, mga kapatid, hindi natin maiiwasan, mayroong malalakas na alon ng problema, mayroong mga bagyo ng mga suliranin, mayroong mga trials, at kung ano-ano pa na mararanasan natin sa ating buhay Kristiyano. Ngunit sa ating mga kapatid, manatili tayo or matuto tayong hanapin na bagaman marami tayong nararanasan ng mga pagsubok sa ating buhay, nariyan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nariyan ang ating Diyos na buhay kahit kailan ay hindi tayo iniwan. Praise God. Nariyan ang ating Diyos na buhay patuloy na gumagabay sa atin. Ang kailangan lamang natin, mga kapatid, ay hilingin sa Kanya ang kailangan. Praise God. Lahat ba tayo nagpipray, mga kapatid, bago tayo magtulog? Lahat na nagpipray magsabing Amen. Bago matulog, pagkagising sa umaga, pagkatapos o bago kumain, praise God, hallelujah, nananalangin ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Bago umalis, kung saan man patungo, nananalangin ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Pag-uwi sa ating bahay ng safe, nananalangin ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Inilalapit ba natin sa ating mahal na Panginoon ng ating mga buhay? Praise God, hallelujah. Tayo ba ay nag-check or ating bang dinidate sa ating pananampalataya? Baka nakakalimutan na natin naging mapanalangin. Dahil bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay kapatid or kaakibat na ng ating buhay sa pananampalataya ang pananalangin. Amen? Kaakibat na ng ating buhay Kristiyano ang pagiging matalimahin sa ating mahal na Panginoon. Kaya dapat sa ating bilang Kristiyano ay dapat hindi natin kalimutan manalangin at kausapin lagi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa mga bagay na ito, pag inuna mo ang ating Diyos sa buhay, bukod sa ikaw ay safe, mayroong pagpapala, mayroong security, mayroong guidance, kung unahin natin ang ating mahal Panginoon, mayroong tagumpay. Sa lahat ng bagay na ating gagawin, uunahin natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit, minsan mga kapatid, sa bigat ng ating mga suliranin, ang Kristiyano, sa bigat ng kanyang mga trials at mga nararanasan sa buhay, minsan nakakalimutan niya na mayroon palang Diyos. Minsan sa kanyang buhay, kapag siya ay nakaranas na baon sa utang, praise God, hallelujah, ang kanyang sasabihin, paano kaya ako magbabayad? Saan kaya ako kukuha ng mga pangtustos sa aking mga pinagkauutang? Pag nakaranas ng malubhang sakit, ang Kristiyano, ang unang gagawin, naku, saan kaya ako magpapagamot? Naku, saan kaya ako magpapacheck? Saan ako pupuntang espesyalista upang ako ay malunasan? Tama ba mga kapatid? Kapag ang Kristiyano nakaranas ng hirap ng buhay bilang isang kabataan sa kanyang eskwela, kapag nakaranas ng mayroong parating na mahirap na examination or examination, mga kapatid, ang sasabihin ako paano kaya ako magre-review, saan kaya ako pupunta or hihingin ng mga reviewers para ako ay makapasa. You see the pattern, mga kapatid? Ating nararanasan ng mga hirap ng ating buhay bilang isang Kristiyano, dapat yung mga trials na ito ay pinakikilala natin sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Kristiyano tayo. Anak tayo ng ating mahal na Panginoon. So meron tayong license na humingi ng tulong una doon sa ating tatay, ating Panginoon. Bakit? Ibibigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon ang nasa ng iyong puso. Ibibigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon ang liwanag ng isip, ang kalutasan ng iyong mga suliranin kung iyong ipakikilala sa Kanya. Ang tanong,
makausap ba natin ang ating mahal na Panginoon? Ang tanong, tayo ba kung minsan ay binibigay natin or pinakikilala natin sa ating mahal na Panginoon ang ating mga suliranin, ang ating mga problema ay pinakikilala ba natin sa ating Diyos? Check natin mga kapatid. Dahil minsan, ang buhay ng ating pagiging Kristiyano, imbis na sabi ng awitin, Jesus take the wheel, no? Panginoon, mamuna ka sa aking buhay. Ang nangyayari, Panginoon, ako muna ang magdadrive at gawayan mo na lang ako. Panginoon, ako na lang ang pupunta dito, bless me na lang. Kasi ito yung gusto ko. Panginoon, ito ang gusto kong mangyari sa aking buhay, pagpalain mo na lang. Panginoon, ito ang gusto kong mangyari, pagpalain mo na lang ako. At gabayan mo ako. Ganun ba mga kapatid? Ang tama? Kung sa ating aalokin mga kapatid, parang mga pinasusunod natin ng Diyos. Tama ba yun? Di ba dapat kalooban ng Diyos ang mauna sa ating mga buhay? Di ba dapat kalooban ng Diyos ang mauna sa ating mga puso? Tayo'y Kristiyano mga kapatid, kaya dapat ang Panginoon ang ating susundin. Kristiyano tayo mga kapatid, kaya kung sinabi niyang no, no. Sinabi niyang yes, yes. So be it, praise God, hallelujah. Kung sinabi niyang maghintay ka, kapatid ko, sa aking pinaka-the best na para sa iyo, maghintay ka. Ngunit sa iyong paghihintay, kapatid ko, iyong gawin or ganapin ang dapat ginagawa ng isang waiter. Ano ang ginagawa ng isang waiter? Mag-serve. Sa restaurant, mga kapatid, bilang isang waiter, praise God, hallelujah, ang iyong suliranin or gampanin, mga kapatid, ay mag-serve. Saan? Sa ating Diyos na buhay. Amen? Pag sinabi ng ating mahal na Panginoon sa iyo, anak, huwag yan. Magtatampo ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Minsan ang ating buhay, mga kapatid, sa katigasan ng ating ulo, kaya rin tayo napapahamak. Amen? Minsan sa ating buhay, mga kapatid, dahil sa ating hindi pagsunod sa gustong mangyari ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay, kaya rin natin nararanasan yung mga problema na nararanasan natin ngayon. Bakit? Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay hindi mabigat. Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay hindi dapat stress. Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay masarap, masaya, puno ng pagpupuri at pagpapasalamat, pagpapala sa ating buhay. Amen? Ngunit, sa kadahilanan ng ating puso, ang ating buhay, mga kapatid, ang minsang nanguna sa ating mga lakad, sa ating pananampalataya. Kaya kung minsan, yung Jesus take the wheel, nagiging, let me take the wheel. Huh? Mga kapatid, ang ending, ayun, simple lang, ating buhay. Ang ending, overshoot, no? Bangga ang ating buhay. Bakit? Wala sa tamang direksyon ang ating buhay kung tayo hihiwalay sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Palagpak sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ina-admire natin ang pananampalataya ng ating mahal na Panginoon despite na siya ay may mga kasamang praise God, mga mahina, no? Doon sa barko o doon sa kanilang bangka na sinasakyan. Bagaman sila ay mayroong panghihina sa kanilang pananampalataya, ating mahal na Panginoon ay nanatiling kalmado. Praise God, hallelujah. Biruin mo kapatid, kasama mo sa isang vessel o sa iyong barko ang mismong ating mahal na Panginoon, ngunit ikaw ay nagda-doubt pa rin. Di ba parang sa ating pakiwari mga kapatid, parang kasama nyo na ang Panginoon, bakit pa kayo nagugulumihanan? Bakit pa kayo nagda-doubt sa inyong mga buhay kung kayo ay maliligtas o hindi? Samantalang naandun natutulog ang ating mahal na Panginoon. At kalmado lang. Sa atin mga kapatid, minsan, kung tayo sa ating buhay ay nakakaranas ng mga suliranin, paano ba tayo makipag-usap sa Diyos?
ating buhay, mga kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng mga trials, no? Paano ba natin kausapin ng Diyos? Ang tanong, kinakausap ba natin ng Diyos? Tabihin natin ang ating katabi. Sabihin natin, kinakausap mo pa ba si Lord? Amen? Mga kapatid, meron akong isang isa-share sa inyo. Paano ako mag-pray? No? Minsan sa aking pag-nilay-nilay, may tuturo po ako sa inyo. Ewan ko kung yun yung pong iti-take bilang isang blessing or hindi. Minsan sa aking pag-nilay-nilay, kung ako ay mag-pray ay, Panginoon, magandang gabi po. Ngari gabi bago matulog. Panginoon, magandang gabi po. Maraming salamat sa iyong pagpupuri or sa iyong pagpapala, Panginoon, sa araw na ito. Narito po ako upang makinig sa iyong mga salita. Tapos, 10 minutes or 5 minutes siguro, mahaba na yun, hahayaan ko lang ating mahal na Panginoon siguro na makipag-usap sa akin, ibigay sa akin kung ano ang kanyang gustong mangyari sa akin. At minsan, mga kapatid, na ating na-realize sa ating pananalangin, bigay tayo ng bigay ng Panginoon ganito, Panginoon ganyan, Panginoon ganito, bless this, O Lord, saan po mangyari? Amen. Ano tawag doon, mga kapatid? Parang one-sided na message, walang reply. Alam niyo, mga kapatid, na tayo ay makikipag-usap sa ating mahal na Panginoon, so dapat palitan. Minsan sa ating buhay, mga kapatid, tayo ay clouded ng mga bagay na gusto nating marating at gusto nating makamit. Nakakalimutan natin pakinggan or nawawala sa ating isipan na pakinggan yung boses ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Marami tayong gustong marating, marami tayong gustong pagpapala, marami tayong gustong mga estado sa buhay. Ang tanong, approve kaya yan sa ating mahal na Panginoon? Baka hindi dahil dyan, o baka hindi talaga para dyan ang buhay mo, kapatid. Panginoon, gusto kong maging isang presidente ng Pilipinas. Laki, no? Sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi! Dito ka, magpastor ka. Naririnig kaya natin yan, mga kapatid? Panginoon, gusto kong maging isang successful na businessman. Sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi! Tumulong ka sa church. Walang preacher sa church. Walang song leader sa church. Walang gitarista sa church. Walang keyboard sa church. Ano pa? Walang naglilinis ng simbahan. Tumulong ka. Marami kang gustong marating pero hindi mo pinakikinggan yung gusto ng ating mahal na Panginoon na mangyari sa iyong buhay. Pananampalataya. Inaalok tayo ng ating mahal na Panginoon. Minsan, kapatid, ikaw ba ay satisfied na? Or ikaw ba ay papayag na ikaw ay ganyan lamang sa estado ng iyong pananampalataya? Wala nang advancement, walang improvement. Papayag ba tayo na dating ating mahal na Panginoon, hindi man lang tayo nakapagdag ng kaluluwa sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon? Papayag ba tayo na dating ating mahal na Panginoon, hindi tayo nakapag-share ng salita ng ating mahal na Panginoon? Papayag ba tayo na darating ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo nagamit ng ating mahal na Panginoon? Kumbaga isa lang tayong basyo. No? Ang ating pananampalataya, puro basyo. Bakit? Hindi na punan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sarado eh. Amen? Bakit sarado? Ayaw kasi natin na ang ating mahal na Panginoon mangusap sa atin at ialay ng ating buhay. Kapatid, anak, ito ang gawin mo. Kailangan ng church ng ganito. At mayroon ka namang talento. Minsan kahit yung walang talento, mga kapatid, basta willing. No? Minsan yung walang talento, sila pa yung pinaka-anointed. Amen? Minsan kung sino pa yung hindi qualified, sila yung pinapabaan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! I give you one example, mga kapatid. One time kami nag-mission trip sa Negros, mga kapatid, hindi kompleto ang instrumento. Gitara lang, na acoustic. Walang mikropono, walang speaker. Ang upuan namin ay kahoy, punong kahoy na tinumba sa gilid. Yun lang. Ang kanilang simbahan, or bahay sambahan,
ay mga kawayan lamang na pinagpitagpit. Umawit kami sa ating mahal na Panginoon na ramdaman namin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Minsan, kung sino pa yung hindi kwalipikado, sila yung binababa ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Willing mag-serve, willing magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Nandun yung eagerness. Hindi mo mapiplease ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo mapiplease ang ating Diyos sa buhay na itong anak ko, despite na siya ay walang mikroponong maganda, hindi maganda ang kanilang simbahan, ang kanilang mga instrumento, hindi kompleto. Pag nagpuri siya talagang diretso sa ating mahal na Panginoon, hindi mabababa ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kaya minsan sa ating buhay, mga kapatid, matuto tayong magsaliksik. No? Hindi lang upang ipakilala sa ating mahal na Panginoon ang ating mga suliranin, at the same time, saliksikin ng ating sarili, ating pananampalataya. Saan na ba tayo? Sa ating state, bilang isang Kristiyano, ang ating bang level ay umaangat, nagiging stable, or pababa? Ang ating bang pananampalataya ay may nararagdag kada taon? Nagkakaroon ba tayo ng tagumpay sa ating pananampalataya? Nagkakaroon ba tayo ng mga panibagong trials or challenges? Nagkakaroon ba tayo ng mga bagay na hindi natin ina-expect sa ating buhay Kristiyano? Or mas lalo tayong napapalayo sa ating mahal na Panginoon? Check natin mga kapatid ang ating mga sarili. Check natin ang ating mga buhay Kristiyano o ating pananampalataya, dahil ang ating pananampalataya, kanya-kanya ang ating kaligtasan. Amen? Siguro, minarapat ng ating mahal na Panginoon na tayo ay magtipon-tipon sa bahay-sambahan upang tayo magpalakas. Ngunit, pagdating ng araw, kanya-kanya tayong magbibigay suling sa ating mahal na Panginoon. Pagdating ng ating mahal na Panginoon, ng mga bagay na ating ginawa sa ating buhay Kristiyano, ay ilalahad nating lahat sa ating sulit. Ating mahal na Panginoon. Ang tanong, sapat na kaya ito upang tayo magkaroon ng entrance, no? Ng pass, no? Upang tayo ay makalakip ng buhay na walang hanggan, upang tayo maligtas sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ating i-check mga kapatid, ating ibigay ang account natin sa ating mahal na Panginoon sa araw na iyon. Tayo kaya ay sasabihin ng ating mahal Panginoon, anak, job well done. Welcome to my kingdom. Ganun kaya ang sasabihin ng ating mahal na Panginoon? Or sasabihin sa iyo ng ating mahal na Panginoon, lumayas ka sa aking harapan dahil ikaw ay nabuhay ng may kulang. Di mo binigay ang lahat. Marunong kang kumanta, ayaw mo kumanta. Marunong kang magsalita, magbahagi ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi mo, huwag na po. Paso po, dahil nahihiya ako. Marunong kang mag-encourage mga kapatiran, ngunit sabi mo, ay, di na lang po. Ano kaya ang pagdating ng araw ng ating mahal na Panginoon, no? Magkaroon ng isang screen, pakita sa atin yung mga pagtanggi natin. No? Pagdating ng ating mahal na Panginoon, magkaroon ng isang screen, lahat ng kasalanan natin ipi-play back. Kaya siguro yun mga kapatid. Kaya ngayong oras na ito mga kapatid, ine-encourage ko ang bawat isa sa ating mahal na Panginoon ay magtiwala tayo, makinig tayo sa Diyos, sumunod tayo sa ating mahal na Panginoon. Ito na ang panahon. Amen. Ito na ang panahon mga kapatid. Dapat ang ating encouragement, praise God, hallelujah, ay 5 steps of salvation. Bakit? Para sa mga bagong mukha na mga kasama natin sa simbahan. Kung tayo kumikilos, dapat ang ating encouragement ay kung paano mamuhay ng bago sa ating buhay. Paano maging Kristiyanong tunay? Para saan? Sa mga bagong kaluluwa na ating ihikayanan sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit, naiya ko po yan. Pasok, naiya po ako eh. Parang ang nangyayari kasi mga kapatid, pagdating sa salita ng ating mahal na Panginoon, hinahihiya natin. Pagdating sa salita ng ating mahal na Panginoon ay ayaw natin ibigay yung pinaka-the-best. Akala mo ba dapat ang Kristiyano ang maging asin ng sanglibutan?
kasing mataba mga kapatid? Di ba wala? O sabihin natin na ikaw ay nakaramit ng mahaba, ikaw ay walang kapintasan, ang ganda ng iyong postura, talagang nakaka-bless. Ngunit pag ikaw ay tinanong kapatid, anong religion mo? Ang sagot natin mga kapatid, born again po. Hindi mali. Ngunit kulang. Amen? Hindi mali. Ngunit kulang. Paano kung meron tayong mga kapatiran na nasa labas, mabless sa ating pananamit, at maging isang question sa kanila kung anong ating religion, ano kaya ang ating isasagot? Born again po. Christian. Okay. Yung kay Soriano? Ay, hindi po. Born again po. Di ba born again din yun? Di ba pala kayo? Opo, umalis na. Tama ba yan mga kapatid? Minsan mga kapatid sa ating buhay bilang isang Kristiyano, no? Napopokus tayo doon sa mga bagyo ng ating buhay. Napopokus tayo doon sa mga alon ng ating buhay. Napopokus tayo doon sa mga pwedeng mangyari sa ating tahanan without realizing na yung ating mahal na Panginoon ay nandun sa ating likuran. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin minsan po ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Balik tayo dito sa verse 21 mga kapatid. At nagsilapit sila sa kaniya at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Kami mga mamatay. Buti ganun ang kanilang ginawa. Kung ating hihimayin ang ating nabasa, sila ay nagka-travel mga kapatid at nakaranas sila ng bagyo. Una nilang ginawa, verse 25. Nagsilapit sila sa kanya, first step, at siya'y ginising, Panginoon, iligtas mo kami. Kami mga mamatay. Nakita niyo yung pattern mga kapatid? Nakaranas ng suliranin, hindi nila trinay na i-steer yung bangka pabalik or paiwas doon sa bagyo. Ano ang kanilang unang ginawa? Lumapit sa ating mahal na Panginoon. Tumalima sa ating mahal na Panginoon at sinabi, Panginoon, iligtas mo kami. Sana lahat ng Kristiyano ganun din. Kapag tayo ay nakaranas ng suliranin sa ating buhay, nakakalimutan natin minsan na tumalima sa ating mahal na Panginoon. Kapag tayo ay nakaranas ng malaking dagok sa ating buhay, mga suliranin, mga trials, praise God, huwag natin kalimutan ng Diyos. Huwag nating bigay ang ating sarili sa ating mga problema. Huwag tayong magpakain sa mga alot ng suliranin sa ating buhay. Lagi tayong tumalima sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay nariyan. Ang Diyos ang magbibigay ng sagot sa mga trials ng ating buhay. Ang Diyos ang magbibigay ng lutas or lunas, mga kapatid, sa lahat ng ating tinataka. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God! Hallelujah! Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga bagay na iyan. Dahil bilang isang Kristiyano, mga kapatid, nararamdaman or nararanasan natin na tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Nararanasan natin sa ating buhay ng ating mahal na Panginoon ay hindi kailanman iniwan ang kanyang mga anak. Amen? Meron ba tayong time or meron bang time sa ating buhay na iniwan tayo ng ating mahal na Panginoon? Meron bang time sa ating buhay na iniwan tayo ng ating Diyos? Naranasan ba natin sa ating buhay na tayo ay para bagang wala ng Diyos sa ating buhay? Huwag nawang mangyari mga kapatid, saganan atin. Praise God, hallelujah, simula nung tayo nagsimulang magpuri, makakilala sa ating mahal na Panginoon, hanggang ngayon, pinagpapala at pinagabayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At sa ating buhay mga kapatid, bilang isang Kristiyano, lagi nating tatandaan na tayo ay ginagabayan ng ating mahal na Panginoon at tayo
ay kanyang hindi iiwan sa mga bagay na ating mararanasan sa ating buhay. Kaya kung minsan tayo ay nadadown, kung minsan tayo ay nakakaranas ng mga panghihina, lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, kausapin natin ang Diyos. Kapag tayo ay nakararanas, kapatid, ng mga panghihina, kung tayo minsan ay nagkakaroon ng times na parang ayaw natin magsimba, ranas kayo ng gano'n mga kapatid. Huwag namang mangyari. Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Bumalikos ka, kapatid ko. Bakit? Sa mga bagay na iyan, iyong inilalapit sa iyong Panginoon, ang iyong pagiging Kristiyano, ang iyong kahinaan, inilalapit mo sa ating mahal na Panginoon, tutulungan ka ng Diyos. Kapag iyong inilapit sa ating mahal na Panginoon ang mga suliranin, ang mga trials, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Praise God! Hallelujah! Panakpak sa ating Diyos. Kaya muli mga kapatid, sa ating mga binasa, ating i-conclude, hallelujah, ng ating mahal na Panginoon, ay never pinahamak ang kanyang mga anak. Never iniwan ang ating mahal na Panginoon ang kanyang mga anak. Pagkos, lagi niyang ginagabayan ang ating mga lakad. Laging ginagabayan ng ating mahal na Panginoon ang ating buhay simula nung tayo ipinanganak hanggang sa kung nasaan man tayo ngayon mga kapatid, laging nariyan ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat lamang, kapatid ko, ibigay natin pabalik sa ating mahal na Panginoon ang nararapat na pagsamba na para sa Kanya, ang nararapat na pagsunod, pagtalima sa ating mahal na Panginoon dahil kailangan ng ating mahal na Panginoon ay mapapurihan sa araw-araw na ating buhay, mga kapatid. Sa araw-araw ginawa ng ating mahal na Panginoon ay nariyan ang kanyang pagpapala. Sa araw-araw ginawa ng ating mahal na Panginoon, hindi niya tayo iniwan. Sa araw-araw na ginawa ng ating mahal na Panginoon na hindi siya nagkulang. Ginagkulang ang Diyos, kapatid ko. Minsan sa ating buhay, mga kapatid, kung tayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, minsan tayo pa yung nagkakasala. Minsan tayo pa yung mayroong katigasan ng ulo. Minsan tayo pa yung may ganang magalit. Minsan tayo pa yung may ganang kumesyon sa Panginoon. Panginoon, bakit ko nararanasan to? Panginoon, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Panginoon, bakit ganito ang tinatahak ko? Lagi naman ako nagsisimba. Lagi naman ako nagpipray. Lagi naman ako nagbibigay ng tithes sa mga piling umaawit sa iyo. Panginoon, nagpapagamit ako. Ngunit, parang ang hirap. Parang hindi naman yata tama. Ang unfair naman. Si brother, si sister, pinagpapala mo araw-araw. Yung isa mayroon ng sasakyan. Yung isa mayroon ng motor. Yung isa may bago ng bahay, kapatid. Pag sa akin, wala. Parang ang hirap naman, Lord. Amen? Panginoon, bakit naman ganun? Lagi naman akong umaattend. Minsan pa nga nung nagsabi si Pastor Chris, encourage ka, umuo naman ako. Kumalimaw pa naman ako, bakit naman? Nag-share ako ng words of God, naiyak pa nga si sister eh. Pero bakit ganun? Parang hindi ako pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Parang puro trials ang nangyayari sa buhay ko. Minsan mga kapatid, pag kino-compare natin yung pananampalataya natin sa ating mga kapatiran, diyan gagawa or gagalaw ng kaaway. Binubulag tayo ng ano? Ng mga material na bagay. Ng mga pagpapala. Kung atin pong susukatin, mga kapatid, sa ating mga buhay, payamanin ka ngayon ng ating mahal na Panginoon, tapos pagbigyan ka ng 1 milyon, nandito ka pa kaya sa linggo? Sa susunod na taon kaya, nandito ka pa? Siyempre, binibili Lord yun eh. Are you sure? Baka kaya hindi tayo pinagpapala ng ating mahal na Panginoon kasi hindi pa tayo handa. Yung ating
pananampalataya, kaya hindi mapunan ng ating mahal na Panginoon, maliit. Alam niyo mga kapatid, paano pupunuan ng ating mahal na Panginoon ng ating mga panampalataya kung ang ating lalagyan, ang ating sisidlan, kakarampot lang. Bilang isang Kristiyano mga kapatid, huwag natin i-compare sa iba yung ating pananampalataya pagkos tayo'y tumalima sa Diyos. Amen? Manong yung pagpapasalamat na ikaw sa isang taon na hindi ka kailanman pumunta sa doktor. Hindi ba blessing yun? Manong isang buong taon na hindi ka nagkasipon, hindi ka nagkalagnat. Hindi ba pananampalataya natin blessing yun ng ating mahal na Panginoon? Kumakain ka ng 3 beses sa isang araw. Mayroon kang stable na trabaho. Mayroon kang negosyo. Ang pagkain mo 3 beses, minsan 5 pa nga. May snack pa pag madaling araw. Hindi ba blessing yun ng ating mahal na Panginoon? Praise God! Ano yung palakpak sa ating mahal na Panginoon? Bilang isang Kristiyano mga kapatid, ang ating dapat challenge yung sarili nating pananampalataya. Dapat ang challenge natin lagi sa ating sarili, dapat ngayong taon ay hindi ako nakadala ng kaluluwa. Next year ay makakadala ako ng 5. Amen? Ngayong taon ay backup ako sa church namin sa Laguna. Next year, song leader na ako. Ganun ba dapat mga kapatid? Ngayong taon ay hindi ako nakapag-testify sa ating mahal na Panginoon dahil ako tinatawag ni Pastor Chris. Sa susunod na taon, ako na mismo ang tatayo. Ako na ang magpapatotoo araw-araw. No? Or linggo-linggo. Kung mayroong church or mayroong chance, ako na magpapatotoo. Ganun ba dapat mga kapatid? Ganun dapat ang mindset ng isang Kristiyano. Betterment or improvement ng ating pananampalataya. Bakit? Para sa atin. Para malugod ng Diyos sa ating buhay, para magkaroon ng rason ng ating mahal na Panginoon upang tayo pagpalain. Amen? Bakit? Isa kang matalimahing anak ng ating mahal na Panginoon, masunurin, nagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka nagkukulang. Sino ba ang ating mahal na Panginoon upang hindi malugod sa iyong pananampalataya? Amen? Praise God, hallelujah. Kaya ating minsan mga kapatid, magbulay-bulayan ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon kung tayo baga ay nagkakaroon ng improvement sa ating buhay. Check natin ang pananampalataya natin mga kapatid kung tayo ba minsan ay nagkakaroon ng progress sa ating buhay. Check natin ang ating pananampalataya mga kapatid kung nagkakaroon ba tayo ng improvement sa ating buhay. Or ikaw, kung okay na sa'yo umupo lamang sa ating bahay-sambahan, okay lang din. At least hindi ka backslider. No? Ngunit, papayag ba tayo sa atin mga kapatid na wala tayong ginawa sa ating mahal na Panginoon? Wala man lang tayong part, praise God, sa bahay-sambahan ng Diyos. Marami mga kapatid na ministeryo ang ating mahal na Panginoon. Ultimo pagsasayang ng kanin para sa kakainin ng bahay-sambahan. Pagluluto, paglilinis ng church, pagiging maaga, pag-aayos ng upuan, pagkukumpuni ng mga sira. Ministry yan mga kapatid, lahat yan kapatid or bagay na bumubuo sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon. Minsan tayo lang ang nawawalan ng purpose dahil doon tayo nakatuon sa isang bagay lang. Amen? Kaya sa ating mahal na Panginoon, kung tayo willing na magpagamit at makinig sa ating mahal na Panginoon, hindi pwedeng walang ministry para sa iyo, kapatid ko. Find your purpose. Amen? Imbis na ang ating isipin na paano ba ako tutulungan ng bahay-sambahan ito? Baliktarin natin. Paano ako makakatulong sa church? Paano ako makatulong kay pastor? Paano ako makakatulong sa aming gawain? Amen? Naisip ba natin yun mga kapatid? Sa advancement o sa paglago ng ating bahay-sambahan, paano kaya ako magiging part? Amen? Para pagdating ng ating mahal na Panginoon at magbigay tayo ng sulit sa Kanya, ang ating i-account sa Kanya, ang ating mga mabuting gawa noong tayo'y nabubuhay. Amen? Or papayag tayo na
Na tayo ay ganito na lamang sa ating pananampalataya? Check natin mga kapatid. Kung ang ating pagdalo sa linggo ay para na bagang naging chores na lamang. Kung ang ating pagdalo ng linggo ay naging kasanayan na lamang. Kung ang ating pagdalo ng linggo ay isa na lamang routine sa ating buhay. Check natin mga kapatid, kung ang ating pagdalo ng linggo ay para lang masabing nagsamba naman ako. Amen? Nakausap tayo ng ating mahal na Panginoon mga kapatid. Ano ba ang dapat kong gawin, Lord? Jesus, ngayong linggo, narito ako, Panginoon. Binibigay ko sa iyo ang aking buhay, Panginoon. Gamitin mo ako. Pag pumapasok tayo sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon para magpakita kay bro, kay sis. Kasi nandyan si mama mo, si papa mo. Ay obligado kang magsamba ngayong linggo. Ganun ba kapatid ko? Check natin mga kapatid ang ating pananampalataya. Nawa huwag tayo maiwan sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung ang ating pagsamba ay nagiging kasanayan na lamang sa ating buhay, naku matakot tayo mga kapatid. Kung ang ating pagsamba ay para na lamang masabi, umaten tayo. Kung ang ating pagsamba ay para na lamang magkaroon ng rason para pumunta tayo ng church linggo kasi ngayon. Kailangan kong umaten. Praise God. Hallelujah. Kaawaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahabagan tayo ng ating mahal. Sabi niya dito mga kapatid, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot o kayong kaunti ang pananampalataya? Praise God. Praise God. Kung tayo ay susukatin ng ating mahal na Panginoon, kapatid ko, sa mga oras na ito, makakasama ka kaya sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Magkakaroon ka kaya ng slot sa buhay na walang hanggan? Magkakaroon ka kaya ng panibagong katawan pagdating ng ating mahal na Panginoon? Ikaw ang nakakaalam, kapatid. Kung darating ang ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito, kamusta ang iyong pananampalataya? Kung darating ang Panginoon sa mga oras na ito, kamusta ang iyong mga ginawa sa ating mahal na Panginoon? Kung darating ang Panginoon sa mga oras na ito, kamusta ang pamilya mo? Kamusta ang kapatid mo? Mama at papa mo? Na-share mo na ba sa kanila ang buhay na walang hanggan? Na-share mo na ba sa kanila ang Panginoon na iyong pinaglilingkuran? O nananatili kang taimtim na nanalangin para sa iyo lamang sarili? Lagi ko naman po silang pinag-pray, Kuya Dad. Lagi ko naman po silang sinasama sa aking mga panalangin, fasting. Minsan nga, nung nakaraan, pinag-fasting ko sila pitong Friday. Ang kaso, hindi talaga sila nag-church. Ganun ba? Doon na lang dapat na magkakaroon ng stop ang ating pagginagawa sa ating buhay. Kung darating ang ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito at hindi ka nagsamba, saan ka kaya pupulutin? Kung darating ang ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito at ang iniisip mo kung ano ang iyong kakainin mamaya dahil wala pa kayong niluluto, saan ka kaya pupulutin? Kung darating ang ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito at ang iniisip mo ay ang mga eksaminasyon mo next week, saan ka kaya pupulutin? Nandito ka sa bahay ng ating mahal na Panginoon, sa bahay-sambahan ng Diyos, ngunit ang iyong isip ay lumilipad. Kawaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Suriin natin ang mga sarili natin, mga kapatid, kung ang ating pananampalataya, kung ang ating mga sarili, kung ang ating pagsamba ng linggo ay nagiging kasanayan na lamang. Kung ang ating pagsamba tuwing linggo ay nagiging routine na lamang. Kung ang ating pagsamba tuwing linggo ay para bagang isa na lamang checklist, no, sa ating buhay, na para lang masabi mo na ikaw ay nagsimba naman ngayong linggo. Hello? Nakausap tayo ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang tanong, willing ka bang makinig?
kinakausap tayo ng ating mahal na Panginoon, inaalog ang ating pananampalataya upang tayo'y bumalikwas. Ang tanong, willing ka bang makinig? Willing ka bang mag-submit? Willing ka bang sumunod sa ating mahal na Panginoon? Willing ka ba na i-offer ang iyong buhay sa ating mahal na Panginoon? Willing ka ba baguhin ng Diyos ang iyong mindset to a better mindset na siya ang dapat nating inunin? Mahal tayong tumayo mga kapatid. Sa ating pananalangin sa mga oras na ito, kulay-kulayan natin mga kapatid. Ang sinabi, mensahe ng ating mahal na Panginoon, salamat sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Salamat sa kanyang mga salita. Pagkaman mayroong talim at sakit ay pinamahan sa mga mensahe ng ating mahal na Panginoon. Prayerful tayo at bumalikwas. Sa ating mga narinig mga kapatid sa mga oras na ito, ano kaya ang impact sa ating buhay? Sa ating mga narinig sa mga oras na ito, kapatid, nawa ay matuto na tayo sa ating buhay at tumalima sa Diyos. Alam ko, magkakaiba tayo ng mga nararanasan ngayong oras mga kapatid. Alam ko na magkakaiba tayo ng nararamdaman sa mga oras na ito. Maaaring ang iba sa atin ay pumunta dito sa bahay ng ating mahal na Panginoon ng may dalang bigat. Kaya sa kahit anong form, mga kapatid, sakit, financially, kung ano pa man, ilapit natin sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo gabay sa Panginoon. Panginoon, narito kami. Sa iyong harapan, o yung mga anak, balain mo, Panginoon, ng oras na ito. Sa kaunting mensahe, Panginoon, na aming narinig. Pagaman ito yung may kaunting kirot, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Maraming salamat pa rin, Panginoon. Dahil sa mga bagay na ito ay natututo kami, Panginoon, na hindi lamang sa buhay, nabubuhay kami upang maging marangya, maging masarap ang aming buhay, Panginoon. Kami ay nabubuhay para sa iyo, God. Kaya minsan pa, Panginoon, ilalapit namin sa iyo ang aming mga puso. Matigas. Durugin mo, Panginoon. Saktan mo ang aming mga puso, maging bino, para iyong baguhin o balikan ng pusong mangon na laman. Praise God. Hallelujah. Madalimahin, masunurin sa iyo, Panginoon. Come on, kapatid. Kamusta ang pananampalataya mo, kapatid? Kamusta ang pananampalataya mo, kapatid? Kamusta ang pananampalataya mo, kapatid? Okay ba ba ang pananampalataya mo, kapatid ko? Kamusta ang iyong pananampalataya? Praise God, hallelujah. Kamusta ang pananampalataya mo? Nararamdaman mo pa ba ang presensya ng ating mahal na Panginoon? Nararamdaman mo pa ba ang ating mahal na Panginoon sa buhay mo? Nararamdaman mo pa ba ang Diyos na kumikilos sa buhay mo? O wala ka nang nararamdaman? Dahil sinarado mo na ang iyong puso sa mga pagpapala at pagtutuwid ng ating mahal na Panginoon. Kapatid, pinakausap ka ng ating mahal na Panginoon.
pananampalataya mo? Kamusta ang puso mo? Sarado na ba ang puso mo? Hindi mo naman siya nararamdaman? Hindi naman nagpapala ang Diyos sa buhay mo? Hindi ka naman nakakaranas ng pagpapala sa ating mahal na Panginoon? Come on! Hallelujah! Kamusta ang pananampalataya mo? Nagulat ka naman ang mga pinagpapilin mo sa araw-araw? Nagulat ka naman na hindi ka naman nakakaranas ng kahirapan? Nagulat ka naman ang sanlibutan kapatid ko? Kamusta ang pananampalataya mo? Ano ang goal mo sa buhay, kapatid? Kamusta ang pananampalataya mo? Nagbago na ba ang pagtingin mo sa ating mahal na Panginoon? Dati hindi ka pa na-update na umiiyak ka na sa Panginoon. Ngayon, pagsimula yung gawain hanggang matapos, wala ka man lang emosyon. Wala ka man lang nararamdaman. Wala nang impact sa'yo. Ang salita ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Bigas sa mga puso mo, kapatid. Bigas sa mga puso mo, kapatid ko. Praise God. Come on. Come on, Jesus. Kawan tayo ng ating mahal na Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Tanggalin natin ang awit. Kausapin natin ang Diyos. Huwag nating antayin na makaranas tayo. Maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon dahil maganda ang awit. Lahat tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating antayin na i-bless tayo ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng awit. Huwag nating antayin na ipagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanta. Oo, masarap magpuri sa ating mahal na Panginoon, ngunit kailangan mo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ano, antayin mo mag-chorus ulit? Antayin mo mag-preach ulit? Antayin mo mag-isa pang ulit ng awit para umiyak? Antayin mo na magwala yung drummer para magkaroon ng movement sa iyong pananampalataya? Ha? Come on, kapatid. Praise God, hallelujah. Musicians pray also. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Kapatid ko, kailangan mo ang Diyos. Higit sa lahat, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Hello. Hello, church. Hallelujah. Narito ang ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong magsaliksik. Patuloy tayong lumapit sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang papayag na lalabas ka ng bahay-sambahan nang hindi ka pinagpapala ng Diyos. Hello. Come on, church. Sapat na ba ang ating pagsamba? Sapat na ba ang ating pagpuri? Sapat na ba ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon? Darating na naman ang panibagong linggo. Darating na naman ang panibagong taon. Kaunting kibot na lamang at 2026 na. Hello. Jesus, kawaan mo kami, Panginoon. Kapagan mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa mga oras na ito. Yes, Lord. Yes.
Habang tayo nagninilay-nilay yung mga kapatid. Basa ako ng isa pang versikulo sa inyo, mga kapatid. Praise God. Hello, Jesus. Revelation 21 verse 4. Basahin natin. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat lupa sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Praise God. Hallelujah. Nag-iib ba tayo na makasama sa ating mahal na Panginoon? Nag-iib ba tayo na maligtas sa araw na iyon? Praise God, mga kapatid. Nag-iib ba tayo na tayo ay makalakip ng buhay na walang hanggan? Kaunti na lang, kapatid ko. Huwag ka nang panghinaan ng loob. Kaunti na lang, kapatid ko. Huwag ka nang bumalikwas. Dumiretso ka na sa ating mahal na Panginoon. Kaunti na lang ang tatahapin mo. Malapit na tayo sa finish line. Ay ka ba susuko sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon? Ayaw ka ba hihiwalay sa ating mahal na Panginoon? Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan ka iniwan ng Diyos, kapatid? Nagkulang ba sa iyo ang ating mahal na Panginoon? Naging masama ba sa iyo ang ating mahal na Panginoon? Ha? Pinahamak ka ba ng ating mahal na Panginoon? Hindi naging masama sa iyo ang ating mahal na Panginoon, kapatid. Bagaman tayo ay nagkakasala at nagkukulang sa ating mahal na Panginoon, ang ating Diyos, ay tatanggapin tayo ng nakabukas ang kanyang palad. Yayakapin tayo ng ating mahal na Panginoon. Mayroong kagalakan, sasabihin sa iyo, anak, narito ako. Matagal na kitang iniintay. Ayaw mo lang lumapit sa akin. Bakit? Hindi naman kita iniwan. Hindi naman kita pinabayaan. Inaantay lang kita. Kinakausap tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Yes, oh God. Yes, Jesus. Yes. Oh God, have mercy on us all. Yes, Panginoon, narito kami sa iyo, nandito sa dako ng Laguna, Panginoon, ang iyong mga anak. Pakinggan mo ang aming mga dalangin, Panginoon, ang aming mga usal. Oh God. Yes, Lord Jesus. Oh God, Jesus. Oh God.
papuri at awit. Papaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ama, ano mabig tayo sa ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Suriin mo. Praise God! Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, praise God! Hallelujah! Sa ating pagtatapos, hilingin natin manalangin. Praise God ng ating elders sa bahon. Praise God! Hallelujah! Praise God ang Diyos sa pagpalang Diyos sa aming salamat ng Diyos. Kita ko na pagkikitan, ginamit. Yes. Pagpala, financially po, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa karunungan. Kunawan ng anak namin kung namin ang katigan. Bigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat po, Lord, sa kalakasan sa mga pinaabot po sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat po ang kalakasan sa amin. Dito kami o kamapuri sa salamat. Salamat po, Lord, sa iyong katigan. Amen, Jesus. Amen. Patuloy ka manalangin sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Aking Diyos, sa maraming banal, dinadalangin namin sa iyo
Bahay sa Bahan ng Laguna, Panginoon, na iyong pinagpapala at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong patuloy pagpapalago sa aming bahay sa Bahan, o God, lalo sa aming mga kapatiran sa dako ng Laguna. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala at magbigay sa kanila ng masuliranin na, Panginoon, upang sila ay maging matagumpay, Panginoon, at maging praise God, advance, Panginoon, lumago sa kanilang pananampalataya. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa aming pag-aabalay, Panginoon, ay patuloy ko kami pagpalain. Ingatan, Panginoon, sa aming mga panibagong haharapin sa parating na linggo, Panginoon God. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga nakasama. Sa mga oras na ito, God, sa aming mga bisita, praise God, hallelujah, sa aming mga kapatiran na naalis, Panginoon, sa kapangalanan ng aming Brother Roland, Panginoon, Oray, at sa aming kapatid, Brother Jason, Panginoon, sa kanilang pag-alis, paglisan sa iyong bahay sa Bahan, Panginoon, at papunta sa damo ng karagatan, Panginoon God, ang aming dalangin, Panginoon, ang patuloy ng gabay sa kanila, Panginoon, at kasensya. Lukuban mo, Panginoon, ang aming mga kapatid at iyong ingatan, Panginoon, ang kanilang kaluluwa, Panginoon, patuwan sila ay malayo sa bahay sa Bahan, Panginoon, ang iyong presensya ay maging malapit sa kanila, Panginoon God. Ang aming manangin, Panginoon, sa mga oras na ito, God, ang pagpapala, bawat isa, uwi kami sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon, dala ang aming alam, aming pananampalataya, dala ang encouragement, Panginoon, dala ang blessing ng iyong mga napakinggan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Praise God, hallelujah. Ito kami sa dalangin na may pagpapasalamat. Lahat tayo magsabi, Amen. Praise God, hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Para po sa benediction, ating Pastor Chris. Praise God. Christian, mga kapatid, hallelujah. Ako nagpapasalamat, mga kapatid, sa ginamit ng Diyos